Isang pangyayari noong 2018, ang hinding-hindi makakalimutan ng mga nagmamahal sa Filipino nurse na si Roderi Estrada. Sa taon kasing iyon ay nawala sa kanila si Roderi sa brutal na kadahilanan. Natagpuan ang wala ng buhay nitong katawan sa loob ng kanilang sariling silid at walang suot na pang ibabang kasuotan. Ilang hakbang lamang mula sa pinangyarihan ng kahindik-hindik na pamamaslang ay mahimbing na natutulog ang tatlo niyang anak na puro kababaihan. Sino ang gumawa nito kay Roderi Estrada? Paano nakamit ng pamilya ang hustisya? Si Roderi o Derry ay pinanganak noong August 17, 1976 sa Mabini, Pangasinan. Tulad ng ibang bata noong kanyang kapanahunan, ay lumaki si Derry na masipag at responsabling bata. Nang magkolehiyo ay kumuha ito ng kursong nursing at dito niya nakilala ang lalaking nagpatibok ng kanyang puso sa katauhan ni Gerald Akentery. Ayon kay Gerald ay madaling nahulog ang loob niya sa asawa. Bukod sa angkin nitong kagandahan, ay may mga kakaiba itong katangian, gaya na lamang ng pagiging matapang nito, matatag, matalino at marami itong plano sa buhay. Nang makapagtapos ay pinili nilang manirahan sa Toronto, Canada, kung saan sila ikinasal at bumuo ng pamilya. Si Derry ay natanggap bilang staff nurse sa St. Joseph's Health Center sa Toronto, at si Gerald naman ay isa sa mga nagmamay-ari ng sikat na Filipino Kamayan Restaurant sa Upper Harvest na Tinuno. Sa mahabang panahon ay namuhay sila sa Toronto ng masaya bilang isang pamilya, matapos na biyayaan ng 3 anak na babae. Umaalis si Derry ng bahay sa umaga para pumasok sa trabaho. Naiiwan naman si Gerald na siyang nag-aasikaso sa mga anak at naghahatid sa mga ito sa school bago siya pumasok. Nauunang umuwi si Derry ng bahay sa hapon, kung saan ay siya naman ang nagsusundo sa mga anak at sasamahan ng mga ito sa mga extracurricular activities. Bago sila uuwi ng bahay at hihintayin naman ang pagdating ng haligi ng kanilang tahanan. Ang masayang buhay ng pamilya ay natuldukan dahil sa isang bangungot na hinding-hindi na nila makakalimutan. May 26, 2018 ng pasado 2:00 ng madaling araw nang makatanggap ng tawag ang Toronto Police sa 911 hotline. Agad naman silang nagtungo sa location, isang bahay sa Torrance Avenue. Nadatnan nila doon ang wala ng buhay na babae. Sinubukan pa ng mga emergency responders na mag-perform ng CPR at ilang mga life-saving measures. Subalit huli na at diniklara ang biktima na wala ng buhay. Ang biktima ay kinilalang ang 41 years old na Pilipina na si Roderi Estrada. Maliban sa biktima ay dinatnan din nila sa crime scene na naulilan nitong anak at asawa na nagpakilalang ang businessman na si Gerald Akentery. Ayon sa salaysay ni Gerald, ay maagang umalis ang asawa para pumasok sa St. Joseph's Health Center kung saan ito nagtatrabaho bilang nurse. Naiwan siya sa mga anak, isa lamang umano yung normal na araw para sa kanilang pamilya. Dahil late na makakauwi ay siya na din na nagsundo sa mga bata sa school. Pag-uwi sa bahay, nagpalit lamang ang mga ito ng damit, nagpahinga saglit, at inihatid na niya sa piano lesson, bago siya dumiretso sa restaurant para naman magtrabaho. Pagsapit ng hapon ay ang asawa na si Derry ang nagsundo sa mga anak sa piano lesson at umuwi ng bahay. 9:00 na siya ng gabi umalis ng restaurant, pero hindi siya umuwi agad dahil sa opening ng restaurant ng mga kamag-anak sa North Torque. Kaya naman tinawagan niya ang asawa para ipaalam dito na gagabihin siya ng uwi. Ayon sa kanya, nang huli niya itong makausap ay naglalaba ito at nanonood ng paborito nitong Korean soap opera. Binilinan niya pa ito na ilak ang mga pintuan at tatawag na lang siya pag uwi niya para pagbuksan siya nito ng pinto. Dahil ang kanilang pinto ay may extra latch sa loob at ang tanging paraan para makapasok ay mula sa loob. Inabot na ng madaling araw ang party kaya naman mag-aalas 2 na ng madaling araw nang makauwi siya. Pag-park niya ng sasakyan ay agad siyang kinabahan dahil sa katakataka na bukas ang lahat ng ilaw sa loob ng bahay, maging sa kanilang basement, living room, kitchen at bedroom, lahat bukas.
Inaasahan niya na sa ganong oras ay mahimbing nang natutulog ang kanyang asawa at ang kanyang 3 anak. Tinawagan niya ang asawa subalit hindi ito sumasagot. Kaya naman nagdesisyon na lamang siya na dumaan sa kusina, subalit ganun na lamang ang kanyang pagkagulat dahil sa ang pintuan ng kanilang kusina ay nakabukas at nakatumba. Sa pagkakataong iyon ay nagpanik na siya at agad na tinungo ang silid ng mga anak sa itaas. Nang makitang okay ang mga ito ay agad-agad niyang pinuntahan ng asawa sa kanilang silid. Tinatawag niya ito ngunit hindi ito sumasagot. Natagpuan niya ang asawa na nakatalukbong ng kumot at nang hilahin niya ang kumot ay nakita niya ang karumal-dumal na sinapit nito kaya naman agad siyang tumawag sa 911. Ayon kay Gerald ay sinubukan niya pang i-CPR ang asawa. Subalit bago niya ito gawin ay kinailangan niya munang tanggalin ang nalagas na mga ngipin nito sa kanyang bibig. Sa ganitong kalagayan sila dinatna ng mga pulis at emergency team. Ayon sa panganay na anak ni Derry ay masaya pa silang nagkukwentuhang mag-iina sa living room bago sila nagpaalam dito para matulog na sa kanilang mga silid. Nagising na lamang umano sila sa sigaw ng kanilang ama at ang pagdating ng mga pulis. Base sa autopsy na ginawa sa katawan ni Derry, ang malalang sugat na natamo niya sa kanyang ulo ang sanhi ng kanyang kamatayan. Maliban dito ay nagtamo din ito ng malalalang sugat sa mukha, basag ang kanyang panga, ngipin at ilong. Sanhi ng malalakas na nahampas na natamo. May mga nakita ding sugat sa kanyang mga braso na nagpapakita na nanlaban ng biktima. Maliban dito, ang biktima din na si Derry ay biktima ng panggagahasa. Sa parehong araw ay nag-apply ang mga investigator ng search warrant. Sa Canada kasi, kahit pa nga ito ay bahay ng biktima, ay kinakailangan nila ng search warrant para sa gagawing investigasyon. Pagkatanggap ng nasabing warrant, kinabukasan May 27, 2018, ay agad silang nagtrabaho. Una nang nakaagaw ng kanilang pansin ay ang basement ng bahay ng mga biktima. Ayon kay Gerald, ay pinapagawa nilang basement dahil sa nais ni Derry na gawin itong entertainment room. Kaya naman magulo ang loob ng bahay dahil sa ang lahat ng gamit nila mula sa basement ay pansamantala nilang iniakyat para di makasagabal sa ginagawang renovation. Mula sa basement ay may isang maliit na bintana doon na siyang nagsisilbing ventilation ng silid. Dahil nga kulob ay iniwan itong bukas para may makapasok na hangin. Napansin din nila na tanggal na ang screen nito at nakakalat ang mga iyon sa isang iskinita sa pagitan ng 2 gusali. Kaya naman malakas ang kutob ng mga investigador na dito pumasok ang mga salarin. At dahil nga under renovation ang basement ng bahay ay magulo doon at maalikabok, kung doon pumasok ang mga salarin ay malaki ang posibilidad na magalbok din ang mga suot nitong tsinelas. Pagbukas nila ng pintuan ay kapansin-pansin ang makintab at magandang kulay kayumanggi na sahig ng bahay. At dahil nga sa malinis ito ay mabilis nilang nakita ang nagkalat na mga bakas ng tao sa buong kabahayan. Ang nasabing mga yapak ang nagturo sa kanila sa ginawang pagkilos ng mga suspect sa loob ng bahay. Mula sa basement ay umakyat ang mga ito sa hagdanan patungo sa likuran ng kusina. Doon ay sinira nila ang pintuan at pumasok sa living room bago umakyat sa mga silid ng natutulog na mga bata at pumasok sa silid ng mag-asawa kung saan nangyari ang pamamaslang. Marahil ay nagising ang biktima at dito ay pinukpok nila ito ng matigas na bagay sa kanyang ulo at mukha, base na rin sa mga nagkalat na talsik ng dugo sa headboard ng kama, sa side table at cabinets. Sa paanan na bahagi ng kama ay natagpuan nila ang isang crowbar o bareta na may haba na 18 inches at may bigat na mahigit 2 kilo o 5 pounds. Dahil nga may ginagawa sa basement ng bahay, ay tinanong nila ang mga nagtatrabaho doon kung kanila ba ang nasabing tools. Subalit ayon sa mga ito ay hindi nila pagmamay-ari ang bareta. Ibig sabihin ay dala-dala ito ng mga suspect na maaaring gagamitin sana nila para makapasok sa loob ng bahay o pwede rin bilang isang sandata. Nagsagawa din sila ng search sa paligid at mula sa isang imbornal
ay may natagpuan pa silang bakal na hinihinalang ginamit din sa krimen. Maliban sa mga footprints, ay nagawa din nilang makakuha ng DNA sample sa bedsheet na agad na dinala sa Center for Forensic Science para sa DNA profile. Matapos ang footprints at DNA swab, ay nagsimula din silang maghanap ng fingerprints at nagawa nilang makakuha ng 46 na mga fingerprints sa lugar. Subalit isa sa mga ito ang nakaagaw sa kanilang atensyon, ang fingerprint na nakuha nila sa ilalim na bahagi ng sliding window sa kusina. Lugar na hindi normal na hinahawakan ng tao, maliban dito, ang nasabing fingerprint ay upside down, pababa, ibig sabihin, kung sino man ang humawak doon ay nasa labas ng bintana at mula doon ay binuhat nito ang sarili para sumilip sa loob. Ang nasabing fingerprint ay agad na pina-examine sa AFIS o Automated Fingerprint Identification System, technician. Trabaho nito na pag-aralan ang nasabing mga fingerprints at ito ay kanyang ikukumpara sa mga fingerprints sa kanilang database. Kalimitan sa mga nasabing fingerprint ay nakukuha sa ilang mga biometric data tulad ng pagkukuha ng mga national IDs, passports at iba pa. Mula sa nasabing analysis ay lumabas ang pangalan ng lalaking nagngangalang Justin Murillo. Nang lumabas ang resulta ng nasabing fingerprint analysis, ay agad nilang tinawagan si Detective Sergeant Mike Carboni, ang homicide detective na naka-assign sa kaso. Luckily, napag-alaman nila na ang suspect na si Justin Murillo ay nasa custody ng South Detention Center. Naaresto ito noong May 27, 2018, isang araw makalipas ang pagpatay kay Roderick Estrada. Inaresto ito sa kasong paglabag sa kasunduan sa ilang kaso nito na may kinalaman din sa panggugulo at pagnanakaw. Agad na nagtungo ang team sa South Detention Center para muli itong arestuhin sa kasong first-degree murder. Si Murillo ay native ng Costa Rica, isa siyang Costa Rican. Dati na itong nahuli sa ilang kaso ng pagnanakaw at panggugulo sa publiko at nagkaroon na rin ng order para sa deportation noon pang 2015. Subalit sa hindi alam na kadahilanan ay palagi nito iyong nalulusutan. 2 buwan bago ang pagpatay kay Roderick Estrada ay naaresto na si Murillo sa kasong may kinalaman sa pagwawala nito sa kalsada ng Toronto na may daladalang bareta na pinamalo niya sa 3 katao. Isa sa mga ito ay babae na nasugatan ng malubha. Inaresto siya subalit makalipas lamang ang 2 araw ay muling nakalaya matapos makapagpiyansa ng $500. Kasabay ng kondisyong hindi ito gagamit o hahawak ng kahit na anong nakakamatay na gamit. Subalit makalipas lamang ang 2 araw ay muli itong naaresto dahil sa ginawa nitong panghahara sa isang security guard, subalit muli din itong nakalaya. Sa pagkakaaresto kay Murillo ay nakuha sa possession nito ang ilang mga cellphones. Ilan sa mga ito ay may mantsa pa ng dugo. Nasubukang tawagan ng mga investigador ang mga numero ng cellphones na nawawala sa bahay ng mga biktima ay isa-isang tumunog ang mga cellphones na nakuha kay Murillo. Maliban sa mga cellphones ay kinailangan din nilang kunin ang mga kasuotan nito para isailalim sa forensic examination, lalo na ang kanyang suot na tsinelas. Ang suot na tsinelas ni Murillo ay agad nilang isinailalim sa proseso na tinatawag nilang subtraction, isang teknik kung saan ay nagsiset up sila ng kamera at kinukuhaan ng larawan ng mga bakas ng sapatos sa sahig. Matapos na makuna ng larawan ay tinatanggal nila ang sapatos at maiiwan doon ang bakas. Muli nila itong kukunan ng larawan gamit pa rin ang parehong kamera at liwanag. Tatanggalin nila mula sa larawan ng sahig at maiiwan na lamang ang larawan ng bakas at ipagpapatong nila ito at ang bakas na nakuha sa crime scene. And bingo, dahil nagmatch ang mga iyon, ibig sabihin ay 100% na ang mga bakas na nakuha sa crime scene ay pagmamay-ari ng suspect na si Justin Murillo. Sa kabila ng mga ebidensya ay nanatiling tikaw mabibig ng 22 years old na si Murillo.
Bagamat hindi dito natapos ang investigasyon dahil sigurado sila na hindi lamang si Murillo ang salarin. Kataka-taka kasi na may mga nakuha silang DNA at fingerprint sa crime scene na hindi tumugma kay Murillo. Ibig sabihin ay may isa pang tao na kasama si Murillo nang gawin ito ang pamamaslang. Nagsimula silang maghanap ng mga CCTV footages sa lugar. Isa sa mga nasabing footages ay nakuhaan si Murillo na nakipagkita sa kanyang kasintahan sa isang fast food chain. Nakita sa kamera na ibinigay nito sa babae ang isang ninakaw na bag. Kinausap ng mga investigador ang girlfriend ni Murillo at ayon sa naging pahayag nito ay may kasama ang nobyo sa ginagawa nitong mga pagnanakaw. Isang lalaki na tinawag nito sa pangalang Beck. Agad nila itong hinanap para kausapin at natagpuan nila ito sa isang homeless shelter malapit sa Torrance Avenue. Mariin naman itong itinanggi na may kinalaman siya sa nangyaring krimen. Para malaman ay nagdesisyon ng mga investigador na kumuha ng DNA sample nito, subalit kung hindi niya iyon ipahihintulutan ay wala silang magagawa. Ganun pa man ay nagawa naman nilang makakuha ng DNA nito gamit ang itinapon nitong upos ng sigarilyo. Habang pinapag-aralan ang nasabing DNA sample ay palihim naman nila itong sinusundan. Hindi rin sila tumigil sa pagkalap ng mga ebidensya and luckily, isang footage ang nakuha nila sa isang malapit na grocery store kung saan ay nakuna nito ang dalawa na magkasama ilang oras matapos ang pagpatay. Tinatahak ng mga ito ang daan palayo sa crime scene. Kasabay nito ay lumabas naman ang resulta ng ginawang DNA analysis. And bingo! Dahil ang DNA na nakuha sa katawan ng biktima ay positibong pagmamay-ari ni David Beck. Gamit ang nasabing mga ebidensya ay agad na inaresto ang pangalawang salarin na si David Beck. Nang isailalim nila ito sa interrogation at sabihin na nakita nila ang kanyang DNA sa katawan ng biktima, ay nagsimula itong magsalita. Si Murillo at Beck ay sinampahan ng kasong first-degree murder at panggagahasa. Sa ginawang mga pagdinig ng kaso, ang dalawa ay nag-plead ng not guilty. Sa mga pagdinig ay unang isinalang sa stand si Murillo at sa harap ng pamilya ni Roderick, hukom, mga mambabatas at juries, ay umiiyak nitong isinalaysay ang mga pangyayari. Ayon sa kanya, matapos na gumamit ng pinagbabawal na gamot, ay uminom sila ng alak na ninakaw nila sa isang wine store. Bago sila nagtungo ni David Beck sa isang garahe sa Gamble Avenue para magnakaw. Kanimitan umano na ninanakaw nila ay mga electronic tools, bisikleta at iba pa. Habang naglalakad ay napatapat sila sa bahay ng mga biktima at napansin nila na may ilaw sa basement ng bahay. Subalit walang nakaparadang sasakyan. Sinilip niya ang bintana ng basement at nakita niya ang nagkalat na buhangin at simento, kaya naman sigurado siya na nire-renovate ang bahay. Naghanap pa siya ng bintana para makasilip sa loob at nakita niya ang bintana sa kusina. Medyo mataas iyon kaya kinailangan niyang buhatin ang sarili para makita ang loob. Tahimik sa loob ng bahay at maraming gamit. Una na nilang inakala na walang tao sa bahay dahil nga sumasailalim ito sa renovation. Nang mabigo na makapasok sa bintana sa kusina ng bahay, ay nagdesisyon sila na sirain ang screen ng bintana sa basement. At doon nga ay pumasok siya kasunod niya ang kaibigan na si David Beck. Pag-akyat sa taas ng bahay ay kinuha niya sa living room ang isang laptop at mga bags bago sila umakyat sa itaas kung nasaan ang silid ng mga bata. Sa isang silid kung saan may natutulog na dalawang bata, ay kinuha nila ang isang iPhone. Nang tignan nila ang isa pang silid, ay nakita nila ang isa pang batang babae na natutulog. Hanggang sa marating nila ang master's bedroom, kung saan naman mahimbing na natutulog si Roderick Estrada. Mula sa master's bedroom, ay kinuha nila ang isa pang iPhone at jar na puno ng barya. Aalis na sana sila nang marinig nila si Derry na nagsalita ng "Oh no." Ayon kay Murillo ay nagpanik siya at agad niya itong hinampas ng hawak na bareta. Hinampas niya ito ng 3 beses sa kanyang mukha at ulo.
Nang magsimula itong mag-ingay ay muli niya itong hinampas ng paulit-ulit hanggang sa tuluyan na itong mawala ng malay. Nang mahimasmasan ay nagpanik siya at tinanong ang kasamang si Beck kung ano ang kanyang nagawa. Sa takot ayon sa kanya ay agad siyang umalis sa silid at dire-diretsyong lumabas ng bahay, dala-dala ang mga gamit na kanyang nakuha. Paglabas ng bahay, di pa man siya nakakalayo ay naisip niya na naiwan niya sa loob ang pinamalo na bareta. Kaya naman dali-dali siyang bumalik. Sa labas ay nakasalubong niya si Beck na hawak ang bike nito at hindi siya nito pinansin. Bumalik siya sa loob ng bahay at nagtungo sa silid ng biktima para hanapin ang bereta. Subalit napansin niya na nakababa na ang pang-ibabang kasuotan ng biktima. Tinabunan niya ito ng kumot at nagpatuloy sa paghahanap ng bereta. Subalit hindi niya iyon matagpuan kaya naman ay nagdesisyon na siyang lumabas ng bahay. Paglabas ay nagkita sila ni David Beck sa isang coffee shop at muli ay nagsimulang uminom ng alak. Habang umiinom ay tinanong niya ang kaibigang si David kung bakit nakahubad ang biktima. At sinabi umano nito sa kanya na sinubukan nitong makipagtalik sa biktima. Nang si David Beck na ang nagbigay ng salaysay ay itinanggi nito na may kinalaman siya sa pagpatay kay Roderick Estrada. Ayon sa kanya ay nakatira siya sa shelter dahil sa pinalaya siya ng kanyang ama. Dito niya nakilala si Justin Murillo. Mula noon ay palagi na silang magkasama. Pareho kasi umano sila ng hilig nito. Palagi silang magkasama kapag nag-workout, nagnanakaw at umiinom ng alak para makatulog. Nang araw na mangyari ang krimen ay pareho silang lulong sa pinagbabawal na gamot at alak. Ideya umano ni Justin Murillo ang kanilang ginawa. Mariin nitong itinanggi na may kinalaman siya sa pagpatay sa biktima. Bagamat inamin naman ito na ginahasa niya ang biktima, ngunit ayon sa kanya nang gawin niya iyon ay wala na itong buhay. Pinagdikdikan ng depensa na walang sexual assault na nangyari dahil sa wala na umano itong buhay nang gawin ito ni David Beck. Subalit pinagpilitan naman ng prosecution na buhay pa ang biktima nang gawa nito ng kahalayan ng mga suspect at nang subukan nitong manlaban ay dito na nila ito pinatay. Kaya naman ang dalawa ay nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo at walang chance para sa parol sa loob ng 25 taong pagkakakulong. Si Roderick ay inihatid sa kanyang huling himlayan sa St. James noong June 2, 2018 sa Toronto. Bago siya ihatid sa kanyang huling hantungan, ay muling inalala ng kanyang pamilya at mga kaibigan ang masasayang araw sa kanyang buhay. Ayon sa kanila ay masiyahin ito at mabait, napakabuting ina, asawa, anak at nurse sa kanyang mga naging pasyente at maging sa mga nakasama sa trabaho. Bilang parangal at pag-alala sa kanyang kabutihan, ay naglagay sila ng plake sa loob ng St. Joseph Health Center. Ang kanyang panganay na anak ay kumuha ng law at natanggap sa criminal law program. Samantalang ang pangalawa naman niyang anak ay nagdesisyon na kumuha ng medisina para gayahin ang ina at maglingkod sa iba. Nanatili namang matatag ang kanyang asawa na si Gerald para sa 3 nilang anak ni Derry. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you in my next video.